Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target. On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Mukhang sa tingin po ni Senador J.B. Ejercito, mukhang posibleng pinopondohan daw po ng China yung paninira laban po sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi nung panahon po ni dating Pangulong President Digong, alam naman natin ang China halos kakiskisan po ng siko, di ba, ng ating Pangulo. Nung panahon po ni Digong, medyo napihit po, naiba po yung frequency. Natural, kada magpapalit po ng administrasyon, naiiba po yung pakikipagdialogo. Ngayon, medyo hindi sila nagkakaintindihan sa panig po ng China at saka ng palasyo ho ng Malacanang. Ngayon, mukhang sa tingin po ni Senator J.B. Ejercito, ang tanong sino po yung nagpopondo, di ba? Para labanan yung sinasabing paninira kay laban po sa administrasyon, mga kaibigan. Kaya ang paliwanag po dyan, di ba, ni Senador J.B. Ejercito, maaaring dahil daw ho sa nangyayaring panggigipit. Kasi ang problema, pagdating po dyan sa WPS na itong West Philippine Sea, napakatagal ng usapin po niyan. Yung dyan po sa pagitan na yan. Para kada magpapalit po ng administrasyon, laging kasama yung usapin na yan, yung panggigipit ng WPS na yan. Kamakailan, di ba, nakausap natin dyan si dating Senador Antonio Trillanes, si Trillanes. Abay, tatakbo pala ang mayor. Dyan ho sa Caloocan City. Ngayon, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Ang paniwala dito ni Senador JB, meron ho nagpopondo para wasakin o siraan ang administrasyon, mga kaibigan, ni President BBM dahil yung nangyayaring panggigipit. Kasi nanggigipit itong China sa tropa po ng Pilipinas, dun po sa West Philippines, mga kaibigan. Kumbaga, nililipat ng China yung atensyon dun ho sa pamamagitan ng siraan itong administrasyon. Dahil sa gitna ho dun ng pag-atake, sinasabing pambabas, mga Pilipino pinaniniwala ang pro-China, lalo na ho dyan sa social media. Napakarami na meron ho ng mga nagpopondo ho dyan para atakihin ang administrasyon, mga kaibigan. Kaya kaugnay ho nito, kumbaga umaapila itong si Senador J.B. Ejercito sa mga tao na yun daw mga pro-China na isipin ang Pilipinas, kumbaga binigyan din po yan ni Senador J.B. Di ba, na hindi daw uunlad at uusad ang ating bansa, kundi ho magkakaisa. Dapat po talaga, kailangan magkaisa at nananawagan na rin ng yung ilang mambabatas na ceasefire muna, kumbaga tigil putukan. Di ba? Ang problema ho kasi dyan po sa China, talagang lamang po sila kung panggigipit. Medyo naninibago ho sila kasi nung panahon po ni Digong, kumbaga iisa panlasa po nila, ngayon medyo magkaiba ho sila ng paksyon. Di ba? Kaya medyo nangangapa ho sila. Hindi ho kagaya ng nakarang administrasyon, para bang sintas po na sapatos, kahit nakapikit ka, pwede mo ipasok, mabilis. Ngayon magkaiba ho sila ng paniwala. Kaya tama ho yung sinabi ho dyan ni Senador J.B. Ejercito, may mga nagpopondo, di ba, sa social media para siraan yung administrasyon ni President BBM. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Cayano. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Cayano na Target On Air.
nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.